Mga kababayan, nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos ukol sa transparency, accountability, peace, at security. Bago tayo magpatuloy, naalala nyo ba last year, ang ingay-ingay ni VP Sara kahit si Digong tungkol sa korupsyong nagaganap sa budget. Tapos anong sinasabi ng mga kakamping at yung mga bangag? Baliw daw si Sara, Baliw daw, sira ulo. Ngayon, anong nangyari? Pakinggan natin ang sinasabi ni VP Sara ngayon. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininda ko ang kaliwat kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan, hindi para isang tabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Shukran. Yun na nga sinabi na ni VP Sara last year grabe yung corruption sa budget. Sinabi pa niya, I refuse to be part of this corruption. Anong nangyari? Pinailan ng impeachment para mapagtakpan yung pangungurakot nila, para mapagtakpan. So anong nangyari sa atin ngayon? Tapos dati ang nangyari pag alis si Saldico, yung mga kakamping pinoprotektahan si Saldico, tinitira nila yung mga Duterte supporters, tinatawag pa nilang Dutae. Tapos ngayon na si Saldico bumaliktad, sino yung mga kakamping pinoprotektahan na naman ngayon si Marcos. Nakakasuka. Nakakasuka. May may kakamping pa na nag-post Mas gugustuhin pa daw niya na si Marcos ang presidente kahit na magnakaw ito na magnakaw kaysa makabalik ang mga Duterte. Tanginamen. Ganyan kakitid ang utok ng mga kakampwet. Yung mga paniniwala nila, yung mga ugali nila kasing baho talaga ng puwet. Tangina, mas gugustuhin nilang Marcos administration kahit na magnakaw, wag lang makabalik ang mga Duterte. Kasi nga, mga Duterte, pinapatay yung mga korap, pinapatay yung mga adik, pinapatay yung mga NPA. Nakakatawa. Ang gulo-gulo na ng Pilipinas.